Pilipinas! Welcome back sa Legal Minds. At syempre, ano pag-uusapan natin ngayon, Bien? Ayan, ito na ang ating hashtag HQOTD. Ito na. Meron po bang responsibilidad ang mga magulang na dumaan na sa proseso ng annulment sa kanilang mga anak, partikular sa pinansyal na aspeto? Ano ba ang habol ng isa't isa sa mga pagmamayari ng kapwa nila na ipundar o kung hindi naman, paano ang kanilang hatian ng ari-arian? May habol ba ang mga anak sa kanilang annulled ng mga magulang? May epekto ba ang kanilang paghihiwalay sa status ng mga anak nila? Okay, ang tanong dyan is, ano yung status ng annulment of marriage, nullity of marriage, legal separation? Okay. Yung effect sa mga bata. Epekto. For example, sa property relationship. Kasi ang tanong dyan ano bang epekto ng annulment? Ang epekto ng annulment, actually, it will make you single. It will make you available to remarry. Di ba? So it will make you available na anong gagawin mo sa yung buhay mo. But it will not annul yung pagiging nanay mo, yung pagiging tatay mo. It means annulled man kayo sa asawa mo, tatay ka pa rin sa anak mo, nanay ka pa rin sa anak mo. Yung responsibilidad will still remain. Yes, it will Andun pa remain. rin. Kasi epekto ng annulment, pwede ka na magpakasal ulit. But hindi ma-annul yung pagiging tatay mo. Hindi magiging annul yung pagiging nanay mo. Tuloy pa rin yan. Okay. Ano bang epekto ng annulment? Okay. Pag may properties kayo, depende kung sino yung guilty spouse. Okay. Kasi ang epekto ng annulment, liquidation of conjugal properties. Okay, liquidate. So it means, paano natin itanggalin, di ba, ihiwalayin yung properties. Okay. If you are the guilty spouse, okay, yung share mo, yung net share mo ng conjugal properties, forfeited. Saan papunta? It will be forfeited in favor sa common children. Okay. Okay, sa Pag anak? napatunayan siya may kasalanan. Yes, yes. For example, Mawawala yung kanya. on the grounds of bigamous marriage. Ayan, On the grounds of bigamous marriage. So, may properties kayo. Ikaw yung nagpakasal na hindi na alam ng isa. Di yan pwedeng mag-file ng epekto doon, maliquidate yung conjugal properties. Okay. Or the grounds of psychologically incapacitated, liquidate. Kung ikaw yung may kasalanan, okay. So, that's why mostly ang ginagawa ng mga ibang nagpa-file ng annulment, kailangan silang dalawa ang may kasalanan para yung hatian, share pa rin. Okay pa rin hatian. Kasi bad faith is equivalent to good faith. Yun ang sabi ng batas, ha? Kasi hatian. Bad faith itong babae, bad faith si lalaki, ang equivalent doon, good faith. Ano ibig sabihin nun? Pareho silang... It means, partly, pareho silang may 50-50. kasalanan. So it means, pag may conjugal properties, 50% ni babae, 50% ni lalaki. Pwede ba yun, attorney, na hati sila sa kasalanan? Ano? Pwede ba silang hati sa kasalanan? Yes, for example, psychologically incapacitated. Si lalaki. Si babae naman psychologically incapacitated. So it means, silang dalawa may kasalanan. Si lalaki, narcissistic. Kasi narcissistic, mahal niya sarili niya. Mas enjoy siya sa ibang tao kaysa sa asawa niya. Si ang asawa naman, antisocial. Kasi antisocial, dami lalaki. In that case, sila doon may problema. So in that case, kung may conjugal property sila, 50-50. Does it necessarily mean that's two cases ba, attorney? Kung dalawa silang may kasalanan sa bawat kaso? Pag silang dalawa ang may kasalanan, so it means good faith silang dalawa. Kasi bad faith plus bad faith is equivalent to good faith. Ito, attorney, regardless of the problem, So, kunwari, kung isa, bigamos yung problema, yung isa, Bading. Yun. Walang problema yung weight dyan. Kung silang dalawa may kasalanan, di 50-50. Pero ang problema, 50-50 kung yung isa lang yun. may kasalanan. Pag yung isa yung may kasalanan, yung guilty spouse, yung share niya, shall be forfeited in favor sa kanilang mga anak. So, mapupunta sa anak yun. Husgado pa rin ang magsasabi na Yes. kayong dalawa may kasalanan. Ganun Pero yan. pwede rin sabihin ng husgado na siya lang ang may kasalanan. Ganun. So, in that case, kasi siya yung may kasalanan, guilty spouse, it means forfeited yung share niya sa conjugal properties. Kung may conjugal Kung properties. meron. Normally kasi nag-file ng annulment, wala mga conjugal properties kasi mga bata pa, bago pa. Yung 1 Kasi year nga, lang. 5 years lang. 1 yan, year lang attorney. nagpakasal. Minsan nga, isang araw lang nagpakasal. Then bukas, hiwalay na Annulment agad. Ganun. Anong klaseng kasal yun? So walang conjugal properties. Sa Hollywood, ganun. ganun. Si Britney Spears, isa yan. Yan. Napakabilis. O then dito sa Pilipinas, may mga ganyan, mga OFW, 1 day lang, 2 days lang. Tapos hiwalay na. O ganun.
So, ang tanong dyan, ano bang status ng mga bata? Okay. Depende sa bata. Kung na-conceive ka, it means na, ano bang conceive? Naipanganak. Na nabuo. Nabuo ba? Dinala. Oh, na-conceive is Kasi buo pa lang. Okay. Nabuo or ejaculate? Iba yun, ejaculate? Iba. Iba yun. Bastos yun eh. Oo. Okay. Conceive, oh. Yeah. Oh my gosh. Conceive. Sorry po, sorry. Sorry. We apologize. Abogado, ha? Wala namang ito. medical term yun. Sige, iba na lang. Okay. Ayan. When I say conceive, di ba medical term yun eh? Pag na-conceive... Dinagdadalang tao. Okay, nabuo ka. Or nabuo, okay. yan. Yung born, iba yung conceive sa born. Kung nabuo ka, before the finality of the annulment, yung bata legitimate. Okay. Kung nabuo ka, hindi pa final. Para lumabas na yung desisyon. Oh, yes. Pero pag final na, doon ka palang nabuo, illegitimate ka. Ay, ganun. Okay? So it means final na. Before nabuo ka, hindi pa final ang desisyon. Ikaw, bata, legitimate. Pero kung nabuo ka, after the finality, illegitimate ka. So the use of legitimacy is, we talk about the support. Yes. No, not support. It's about inheritance. Inheritance. Kasi naghahatian na sila eh. But we are talking here of annulment of marriage. Oo, Iba kasi pag nullity of marriage, for example, on the grounds of bigamous marriage. Pag bigamous marriage man yan, before or after man yan, you are an illegitimate child. Oh. Okay? Kasi your marriage is void from the very beginning. So before ka man makonceive or after ka man makonceive, you are an illegitimate child on the ground that bigamous marriage. I think this is the case of Concepcion, sa showbiz of Gabby Concepcion and yung anak niya, sino yun? Casey. Casey was conceived. Conceived siya, I think, during, na-conceive siya based sa, na-conceive siya na yung tatay niya kasal sa iba. Di ba? Kasal sa iba. Okay. Then may decision na na-annulled on the ground na bigamous marriage in that case. So in this case, illegitimate siya. That's why in-adopt siya. Kasi pag illegitimate child kasi, pag based on bigamous marriage, before man yan or after man yan, illegitimate ka. Except psychological incapacity. Pag psychologically incapacitated ka, you are a legitimate child. Exception sa batas yan. Psychological naman kasi pinag-uusapan. Kasi wala ka namang kasalanan. For example, yung tatay mo, nanay mo, magpinsan lang pala, first degree cousin or magkapatid, you are an illegitimate child. Before ka man mag-conceive or after ka man mag-conceive, you are an illegitimate child. Yun yan. Pero, same also with bigamous marriage. Pero for example, nabuo ka before the decree of nullity of marriage on the grounds of psychological incapacity, legitimate child ka. Alam mo ha? Legitimate child ka kasi before na maging final yung desisyon. Sabi ng batas kasi, except psychological incapacity, but all nullity of marriage, basta anak ka sa nullity of marriage, you are an illegitimate child. Okay. Pero pwede ka pa rin i-acknowledge. Kung sakali na na-considered as illegitimate ka, pwede ka pa rin naman. So that's why, anong gagawin mo? Anong gagawin ng magulang mo? You are an illegitimate child. Adoption. Pero yung adoption na yun ay decision yun nung magulang. Not the kid. Yes. Pero yung yung legitimacy or illegitimacy, it will only affect sa inheritance. Yung support ng magulang, ma-legitimate ka man, ma-illegitimate ka man, the same yun. Yung pagmamahal, the same. Walang porsyento yan. Yung porsyento, mag-a-apply lang yun sa mana. It means, pag namatay na yung magulang mo, ikaw, anak ka sa labas, kalahati yung ma-receive mo sa anak sa loob. It means, inheritance lang yan mag-a-apply. Pero sa support, sa pagmamahal, anak ka man sa labas o anak ka sa loob, equal. So, i-twist ko lang ng konti. Yung anak ba pwedeng magsampa ng kaso dahil hindi pantay ang pagmamahal sa iyo ng parents? Kahit illegitimate o Hindi, anong kaso? Kasi hindi pwede ka, ikaw bata ka, pwede ka mag-file ng kaso against your parents so the ground hindi ka binigyan ng support. Ganon. Pero yung pagmamahal? Yung pagmamahal, pagmamahal means time. For example, hindi wala kaso ganon. As long as nagbibigay naman ng support, walang problema yun.
Okay. Kasi you cannot measure love. Oo nga Yeah. Napakahirap It's naman immeasurable. yan. Di ba? Immeasurable. Paano may measure yan? Ano ba yan? Oo. Isang kilong pagmamahal? Oo. Pwede ba yan? Oo, O walang ganyan. Isang kilometrong pagmamahal? Wala naman ganun eh. Let's talk about let's talk about the support. Paano i-define ng court na magkano ang isusupport ng lalaki or kung mas mataas ang posisyon ng babae, Magkano? Magkano paano? sa support? When say support yung pinag-uusapan natin, hindi lang yan financial. Kasama sa support ang pagmamahal. Kasama sa support ang oras. Okay. Kasama sa support ang education, lahat. So, yun ang sinasabing support na pinag-uusapan natin. Yan. Walang formula. It means, depende yan sa income ng magulang. Okay. Depende din yan sa needs ng bata. Okay. Then, yung support na pinag-uusapan natin, hindi lang si tatay ang may obligation to give support. Okay. Si nanay may obligation then to give support. Okay. So it means, kasi normal practice kasi natin, mga Pilipino, parang tatay palagi ang may obligation to give Yes. support. Oo nga Yan. oo. Mali yan. In law, Mali si yan. nanay at saka si tatay ang may obligation to give support. Okay. In terms of how much and How much? Depende yan sa income na magulang. Okay. Depende din yan sa needs ng bata. So wala talagang formula. So depende na yan sa court. Basta i-present mo lang, itong bata, kailangan niya ito. Tatay, ito yung income niya. Si nanay, yung income niya. Ang court ang bahala kung magkano talaga ibigay. yung court ang magde-decide. So, ibig sabihin, walang batas dito. Wala batas. So, ang magde-decide dito, Nasa for income, example, ako yung abogado. I-present ko lang yung needs ng bata. Ito yung kailangan ng bata. Gatas, damit, diaper, ano pa? Ano pa, hindi ka naman. Syempre, Alaga ng education. bata eh. Ikaw kasi yung good father eh. Ano pa? Ano pa? Ano ba? shelter! Bahay, syempre. Tuition fee. Yan, pag-aaral. So, i-present natin lahat sa court. Pag hindi kaya ng tatay, what will happen? Yun muna, i-present natin lahat sa court. Ikaw, tatay, anong trabaho mo? Magkano ang sweldo mo? Magkano ang sweldo mo? Present na to, yung sweldo ni tatay. Ikaw, nanay. Para yung nanay, Anong wala, income mo? housewife. Yan. Housewife, ito, housewife, jobless si nanay, So, i-present natin sa court lahat. Ang court ang bahala. Okay. Kunyari, for example, ang sweldo ng tatay, sabihin natin 100. 100, yaman lang to, na. siguro kunyari. 100,000 pero may separate na pamilya ito eh. Oo. Kumbaga may anak din ako na may pangangailangan. Hahatiin din ba yun? May asawa rin ako na may pangangailangan. May anak din siya sa labas. Oo. Correct. Tapos, paano yun? Yan. So, ipakita natin, okay. Si tatay, yung sweldo niya, 100,000. May iba siyang pamilya. Yes. May tatlo siyang anak. Sa pangalawang pamilya, sa pangatlong pamilya, yung anak niya. Hindi. Ang dami Basketball court na yan. Oo So, expenses. Team naman yan. Sa first, Ay, ganun talaga. Gwapo eh. sa first family niya, ito yung gastos niya. Second family niya, yung gastos niya. Third family niya, yung gastos niya. So, ang court ang bahala. Ipakita mo. Depende yan sa situation. What if nagsinungaling yung tatay o nanay sa pagdating sa income? Sa income. So, Ganito lang ako eh. ito lang. Tapos meron yung bata, alam niya kung paano kumikita tong tatay niya. Correct. Alam niyang may iba pang sideline ng tatay at yung So, nanay. pwede rin i-decide ng court. Basta, hindi naman kailangan kasi na kung yung necessary lang ang kailangan ng bata. Hindi naman talaga na, for example, ang kita ng tatay, 500,000 a month, 1 million a month, ibibigay din sa bata, 100,000 a month. Hindi ganon. Depende sa necessary, yung needs lang ng bata. Gatas. Magkano gatas? Ganon lang. 600, Damit. yung pinakamalaki. Damit. Magkano bang damit? Magkano ba yung, hindi mo kailangang damit na branded, basta madamit lang. So, ano pa, pagkain. Ukay-ukay na damit. Pwede rin Basta siguro. enough Ukay-ukay. lang na yung bata mabuhay. Hindi yung enough para ang bata, parang luho na. Iba yung luho sa needs eh. Ang sabi ng batas, needs ang necessary ng bata, needs ng bata. Yung dyan, attorney, meron ba yung limitation hanggang anong age yung bata? Yung sa support, okay. yung sa support. Sabi ng batas, until matapos ng college. So kahit may asawa na. Parang gano'n. Kahit may anak Oo, na. kasi, paano kung hindi matapos-tapos ang college? Yun ang sabi ng batas, hanggang matapos ng college. Until makakuha siya ng at least degree. Degree. So from then on, okay na kahit hindi na siya magbigay ng Kasi support. ang support kasi pinag-uusapan natin, we are talking here of money. We are talking here only of financial support. In fact, kung tanong mo sa akin, gaano ba talaga kailangan ang support ng magulang? Buong buhay.
Kasi ang pagmamahal is also part of support. Ayan. Yes. Oo. Oh, It's pagmamahal. endless dapat. Oh, yung pagmamahal, yung oras, yung pag-aalaga, yung pag-iintindi, that's part of support. It means wala talagang oras. Pero with respect sa financial or education, of course, until matapos ang college. Oo. Ang sinasabi ng batas College sa hindi yun kailangan masteral or doctorate or At pag-iabogasiya. least bachelor, oo, College college degree. ang sinasabi ng batas ay pera lang. Hindi time. Hindi talaga time. For example, I need the dad for, kailangan Kunwari, ng... more- Hindi. Oo, kailangan ng yun eh. ang sabi ng batas, hindi money. Hindi lang money. Kasama ang oras. Oh, so Kasama ang paano pagmamahal. Paano susukatin yun, attorney? Saka nga, paano mo mamano yung demand ng bata? Oo, Paano, eh. kailangan ko ng tatay ko every time I have a problem every Saturday night. Mga ganun. Paano kung syempre may iba pa Oh, siyang yes. anak. Hindi, May anak pa ang siyang batas iba. kasi, may obligation si tatay at si nanay jointly. Okay. Kasi jointly, pwede naman sabihin, sige, si tatay ang bibigay sa financial na aspeto, si nanay ang sa oras, sa pagmamahal, sa pag-aalaga. Pwede ganon. Or vice versa. Si tatay ang nag-aalaga, si nanay ang nagtatrabaho. For example, attorney, to worsen lang the situation, ang lalaki may sariling pamilya. Ang babae may sariling pamilya. So, what will happen to the child now? Wow, Kung for may example, demand siya tungkol sa time. Okay, ang bata illegitimate. Okay, pag ang bata illegitimate, yung custody ng bata doon kay nanay. Until Okay. 8. As a general rule. As a general rule. Kasi, I'm just saying... Paano pag hindi kinuha ng nanay? For Pag hindi example kinuha, lang, na may sariling pamilya din. Kung ayaw ni nanay, doon kay tatay. Kung may sariling pamilya. Kung ayaw ni tatay, sa lolo. Ay, grabe O sa naman lola. yan. Nagpapasahan naman ang Hanggang. tingnan. Kung ayaw ni lolo at lola sa mother side, doon sa father side, depende. Kung di, kapatid. Kung hindi, DSWD. At kasama rin doon sa batas Saklap. yung time, di ba? Oh, yes, yes. Oo. Basta yung, we say support kasi, kasama doon ang pagmamahal. So, ang pagmamahal, hindi mo pwede masukat yun. Walang isang kilong pagmamahal. Wala isang kilometrong pagmamahal. So, hindi mo masukat yun. Pwede masukat ang financial aspect. But we say love, respect, yung care, yung pag-aalaga, wala talagang definite formula kung gaano talaga katagal. That's why, sabi ng batas, wala nakalagay kung gaano. Ang sabi lang ng batas, depende sa needs ng bata, depende sa income ng magulang. Yan ang sabi ng batas. Depende sa income. Ibig sabihin nito, attorney, hindi naman mandated na per parent, kailangan maibigay niya lahat. Hindi. For as long as 50-50 you lang. can, As a general, 50-50. Kung ano yung kaya mong ibigay, parang gano'n. ganyan. Tapos So, for- hahatiin ng court yan. Sila For example, sa pag-support ng bata, si tatay sa education, sa pagkain. Si nanay naman sa pag-aalaga ng bata. Gano'n, pwede gano'n. Awa lang ako sa bata, ginawa-gawa niya. Ang kawawa doon, yung kanina na ipapasa-pasa na lang siya. Kasi kailangan natin malaman kung, for example, annulment of marriage, nullity of marriage, ano ang epekto ng bata. Depende sa grounds. Okay, I repeat, depende sa grounds. Pag annulment, depende kung kailan siya na-conceive. Before or after the finality. Pag nullity of marriage, as a general rule, before man yan or after man yan sa finality, as a general rule, illegitimate siya. Except on the ground of psychological incapacity. Ganun yan, ha? Parang ano lang yung aking... Oo, nahabag ako. Grabe. Kawawa Hindi, yung totoo, bata, no? Kawawa talaga yung bata. Kasi pag ganyan sa pinag-anuhan nyo yan separation. eh. Kumbaga, alam excuse ba? me for the word, pero in-enjoy nyo yan eh. Oh, pero alam mo ba, yung mostly yung pamilya na sacrifice, mostly OFW. Oo. Kasi sa dami kong na mga kasong nahawakan, mostly yung naghihiwalay, mga OFW. Bakit kaya OFW ang palagi naghihiwalay? Kasi, iba eh, distance. si lalaki dito sa Saudi, si babae nasa Israel. So, paano yan? Oo. Oh, Yung di ba? distance talaga distance, kasi, oh, attorney. distance. So, yun talaga doon. So, pagkatapos doon, may iba naman si babae, may iba doon. Si lalaki, may iba doon. So, daming nasishare sa family because of that. Bakit daming nasishare ang family? Because wala tayong opportunity sa Pilipinas. Oo. Kung may opportunity sa Pilipinas, Buo sana ang ang pamilya. Ayan, gobyerno na naman niya. Okay, magbe-break na muna tayo. Sa pagbabalik natin, tuloy pa rin po ang usapan natin dito lamang sa Legal Minds! Reales.